Ay magandang gabi po, kaibigan. At dito na tayo ngayon ay pag-usapan po natin yung hinihingi ng grupo ni Luistro na bank accounts, BIR records ni Manasis Carpet at ni Sara at saka yung AMLAC records. Tatlo yan. Hinihingi niya po ito sa pamamagitan po ng tinatawag na sabpina. At gagamitin daw po nila para patunayan na si Sara ay nagnakaw ng pera. At sa kanyang pagnanakaw, o kung hindi manakaw, ay nagkaroon ng maraming pera na hindi maipaliwanag. At sa pera na yung pagkakaroon niya ay hindi niya inilista. So bago ang lahat yan, pagpatuloy magpa-music muna tayo. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, Marlon Reyes, humaharap. happy birthday to your beautiful wife, Sherilyn Reyes. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit. Bet Zapata, magandang gabi. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan Grace Line, magandang gabi. hanggang dulo ang paninindigan. Okay.
Okay. So ngayon, ang isa naman, ipatugtugin muna natin ang isa pa. Ang music ng ginawa ko na kanta para kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Rico Dalangpan Recollecto, good evening po. Sara, siya lang makapakulong. Dirita Spears, Maray na Banggi. Mga kontraktor, Sa Bicol. ubusin niya. Si BBM Sandro, ikulong niya. Marlon Reyes. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit, ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Yeah. Magandang gabi. Ang ating pag-usapan po sa ngayon. Ito, bibigyan ko kayo ng edukasyon kung ano ba talaga ang dapat gagawin sa sitwasyon na ganito. May sitwasyon po tayo na sa impeachment po ni Sara Duterte na ang mga kumakaso laban kay Sara Duterte ay hinihingi nila sa Senate Impeachment Court na kung pwede, magpalabas ng utos ang Senate Impeachment Court na utusan ang mga bangko kung saan may bangko si Sara Duterte na ibigay sa Senado para buksan, para titingnan. Para saan ito? Para daw maikumpara sa kung ano para gamitin, para patunayan na mayroong kayamanan si Sara na hindi pa naipaliwanag. At patunayan din nila na yung mga kayamanan si Sara na hindi niya nailagay sa salin. Ang tawag yung hindi naipaliwanag, unexplained wealth. At yung tawag naman sa ilalagay sa salin, yung mga kayamanan na hindi niya nailista sa kanyang Statement of Liabilities, Assets, and Net Worth. Yan po ibig sabihin. Anong ibig niya sa Tagalog? Statement, deklarasyon na kung magkano ang kanyang kayamanan at kung magkano ang kanyang mga utang at kung ibabawas mang utang sa kayamanan, ang sagot, yan ang tinatawag na net worth. Okay, so ngayon, sasabdugtong ikumpara nila ngayon sa salin na sinumiti ni Sara at kung makakita sila na may sobra pala ang kayamanan ni Sara kumpara sa diniklara ay ang teorya nila dapat nang sabihin na naging guilty si Sara Duterte at dapat tanggalin sa pamamagitan ng tinatawag na betrayal of public trust, pagtatraidor sa tiwala ng bayan. Ang tanong, dapat nga ba? Ang sagot, kung ako sasagot, hindi. Pero atin pong talakayin sa patas na pamamaraan. Kahit na makasara ako, tatalakay natin ang patas. So, ang isa pa, ang hindi ko maihahambing sa katotohanan na kung wala kang tiwala ang tao sa dahil sa kasong ito, laban kay Sara walang tiwala. Ang tanong, bakit mataas ang trust rating sa survey ni Sara Duterte? Bakit sabihin natin 97% ng Pilipino sa Mindanao ay buboto kay Sara Duterte? Bakit aabot kahit hanggang kalahati na mga tao sa Visayas ay buboto kay Sara Duterte? Bakit kahit abuti ng 30%, 3 bawat 10 ng mga tao sa Luzon, Ilocano man, Igorot man, Pangasinense man, Kapampangan man, Tagalog man, Bicolano, taga Quezon ay buboto kay Duterte. Yan po ang nakikita natin sa mga nakaraang mga surveys.
Sa ngayong survey, bagsak ang tiwala kay BBM na umabot na po sa 27 negative. Si Sara, 28 positive. Ang layo! So, 28 minus 27, negative. 28 plus 27, that is 55% ang agwat. Di ba? So ngayon, parang asiwa, ini-impeach natin si Sara, tapos ang taas ng tiwala ng bayan. At ang aking katibayan, itong pinakahuling survey na yung Okta Research Survey. Mismo kahit nga po yung SWA survey, palsi siya. Lahat lumalabas. Tapos sa palsi siya, lumabas pa nga na kung magkakaroon ng eleksyon sa ngayon, 51% na Pilipino ay bumoto kay Sara Duterte. So, paano ba yan magiging tama sa katotohanan na kakasuhan mo ng impeachment? Ito po ang ating pag-usapan natin at hanapan natin o sisain natin. Ngayon, ang ating pag-usapan, specific po, hindi na ako lalabas dyan para maintindihan ng bayan. Ang gusto, ulitin ko lang, ang gusto po ng mga prosecutor sa pagunguna ni Luistro, sinusundan ni Dilema, sinusundan din ni Chel Jokno at siya pa nag-argumento, ay utusan ng Senado ang bangko ni Sara na idadalhin sa Senado at titingnan. Ngayon, isa pa, utusan din ng Senado ang BIR box na bubuksan. So, ibig sabihin, sa ngayon, hindi pa po nalaman ang bank account, hindi pa nabuksan ang bank account ni Sara. Hindi pa rin nabubuksan ang BIR box. Pero nabuksan nila yung AMLAC, hiningi na nila, nabuksan na nila. At alam na natin, mayroon transaksyones na nakabuo, nakalista ron sa AMLAC na 6.7 billion. Okay? So, ganun muna. So, ngayon, pakinggan, bago ko i-deliver ang aking opinion, nais kong pakinggan muna natin yung mga talumpati ni Chel Jokno, na congressman na anak ni Jose Pepe Jokno, na sikat na senador nung araw. At sino ba yung nagsurat nitong fake news na mga taga-kakamping? Inanunsyo nila na number 2 daw sa Bariksam si Chel Jokno. Hindi po. Fake news yan. Kabastos ninyo. Tapos, pero totoo yan, sinabi niyo na number 4, si Leila de Lima sa Bariksam. Pero kita nyo naman, hindi naman ang number dyan nagpapakuan. Si Miriam Defensor nga, 76 lang ang grado, pero napakatalino. So ito, pakinggan po natin. Yung mga talumpati ni Chel Jokno laban kay Attorney Wesley Puwa. Jokno is recognized for his oral arguments on the motions, twin motions that they filed. You are Shout recognized, out sir, and you may from proceed when you're ready. Malitmog do You have Lady. 15 minutes. Thank you, Your Samuel Honor. Monino. Good afternoon, everyone. To the Helen members Baguio. of this honorable court. Nagyayelo ang Malacanang. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin Mario ngayong Arellano. hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is So, why we ano have bang hiningi requested niya? Ang hiningi niya po, yung bank accounts ni Sara ay dadalhin sa Senado, bubuksan, titingnan. Hinihiling niya rin ang BIR box na bubuksan. Yung BIR box po, naglalaman po yon ng mga personal na bank records ni Sara at saka ng asawa niya na si Man Scarpio. So, ngayon, bago natin ipagpatuloy ito, nais ko muna kayo bigyan ng pasubali sa batas po ng Pilipinas.
pag pinag-usapan po natin ang bangko, mga bank accounts ninyo, pwede ba yung buksan o iutos ng korte? Tanging korte lamang po ang makapag-utos. At kung iutos ng korte, may mga dahilan pinipili ang korte kung ano ang pwedeng dahilan na para iutos na buksan ang bangko. Ano yun kung bangko pag-usapan? Kailangan po ay may kasong isasampa at kasama sa kaso na isasampa ay yung impeachment case. Okay? Ngayon, sa impeachment case, the fact na mayroon ng impeachment sa ngayon, sapat ba yan na dahilan para buksan ang kanyang bank accounts? Yon ang pag-usapan natin. Isa yan. So ngayon, sa punto de vista naman ng BIR box, nasa National Internal Revenue Code po na nag-uutos na sa Section 20, tanging Kongreso lamang, House of Representatives sa Senado, ang makapagbukas ng mga tax records ng mga taxpayers o mga nagbabayad sa buwis. Pero limitado lamang ito sa tinatawag na titingnan sa executive session. Ibig sabihin, hindi publiko. Sila lang pwedeng tumingin ng mga congressman at mga senador. At ang pakay ay para sa pagsagawa kung paano gagawin ang batas. Paano palagtingin ang batas. Okay? So, with that, mayroon pa sila isang sinasabi na sa Section 71 daw ng National Internal Revenue Code ay pwedeng pabuksan ng Office of the President ang buwis ng ang record ng buwis ng isang tao. So ngayon, usisain natin ngayon yan. Ang isa pa, sa AMLAC naman, very strict ang AMLAC. Walang exception. Kahit ang mga taga-korte at ang mga taga-AMLAC ay pwede nilang tingnan pero hindi na pwede ikwento. Hindi na pwede ilabas. Yan po. Kahit nga ako po na may hawak na kaso na AMLAC case sa Court of Appeals, may kasama mga co-respondents. Ibig sabihin, maraming mga kinasuhan, 10, isa sa 10 ay aking kliyente. Kinakaso namin yan. Tapos kung darating ang utos ng Supreme Court o ng Court of Appeals sa amin, kapag nahawak na namin ang kopya po, sinusulatan, tinatabunan ng pentel-pen ang mga pangalan at bank account numbers ng ibang mga kinakasuhan. Tanging bank account numbers lamang ng client namin ang pwede naming tingnan. Ganon po yun. Ganon ka-stricto pagdating sa AMLAC. Therefore, kung ganon ka-stricto, bawal ang ginawa ni si Attorney Binaventura, si Ronel Binaventura, sa pagbukas ng AMLAC records ni Sara at saka ni Mans Carpio. Kaya yan pong dahilan kung bakit nagsampa ng kasong kriminal si Manasseh Carpio laban sa kanila ni Luistro at saka yung mga taga-AMLAC sa pagbubukas ng kanilang record sa AMLAC. So yan po ang pag-usapan. So pakinggan muna natin si Chel Diokno. Mamaya pag-usapan ko, ikaklaro natin at tingnan natin kung may pag-asa ba sila na mapabuksan ang bank records ni Sara Duterte, ang BIR records ni Sara at saka ng mister niya, at ang saka yung records nila na transaksyon nila sa AMLAC. Issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita. Okay, sinabi niya, ang katwiran niya, pinayaman daw ni
Sara Duterte ng labis-labis ang kanyang sarili. So, kung ano man ang sabihin nila, wala pa silang tinutukoy kung sa paanong dahilan. Gusto lang mabuksan yung bank accounts para malaman nila kung nagtugma ba o hindi. bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang vice-presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. So, yan ang mga akusasyon nila kay Sara. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records, tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito Which, lamang ang may kapangyarihan magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin I'm going to, I manungkulan. have a surprise for you. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. Okay? Nais nating ipaliwanag anong ibig sabihin in cases of impeachment. Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. Pero Okay? Sabihin natin may karapatan, pero tingnan mo natin kailan, paano, at ano ang dapat na dahilan na gagawin na gagamitin ng impeachment court. Yan po ang katotohanan. Huwag ka mag-generalize. Chill, joke, no? po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang Pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ha! Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction values surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos. Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang Mayor ng Davao City mula 2010
hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Let me explain. The framers of the 1987 Constitution added betrayal of public trust as a ground for impeachment, and I quote, to include all acts which render the officer unfit to continue in office. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office, it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? From what I have gathered and read, Your Honors, please, this is not the first time this court has been confronted with this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso denominated accounts. But if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. After reading the subpoena, presiding officer Senator Juan Ponce Enrile held that Senator Judge Cayetano's observation was correct. During the same hearing, the presiding officer ordered the issuance of subpoena to PS Bank Katipunan branch manager Annabel Chongson to bring all the bank records of the Chief Justice. A few days later, the impeachment court denied the defense's motion to quash the subpoena for the peso bank accounts of CJ Corona. The presiding officer explained that the purpose of the subpoena is to find out if Corona has not included the deposits in his salin. This court also denied the defense's motion to suppress evidence on Corona's bank accounts. Sa huli, binusisi Nais ko lang din iklaro, no? Ang ginagawa po ni Jok no, dito ngayon, kinukumpara niya yung sitwasyon kay Corona. Pero mamaya paliwanag ko, bakit magkaiba ang situation? Kay Corona, ikumpara mo kay Sara. Kay Corona po, mayroon na pong probable cause. Kay Sara, wala tayong nakikitang probable cause. ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court. Now allow me, Your Honors, to return
to my first point. There is a deeper reason why this court must resist the attempts of the respondent to exclude evidence that is obviously relevant. It has to do with curtailing the power of this court. The Constitution gives this honorable court, and I quote, the sole power to try and decide impeachment cases. Kayo lang po, Your Honors, ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang impeachable offense at kung anong ebidensya ang maaaring tanggapin para patunayan ito. Kinilala ito mismo ng Korte Suprema. In the case of Francisco versus House of Representatives, the Supreme Court declared, and I quote, a determination of what constitutes an impeachable offense is a purely political question which the Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Such an intent is clear from the deliberations of the Constitutional Commission. Inulit po ito ng Supreme Court sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, where the Supreme Court declared, and I quote, Francisco instructs that this issue would require the court to make a determination of what constitutes an impeachable offense. Such a determination is purely a political question which this Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Clearly, the issue calls upon this court to decide a non-justiciable political question which is beyond the scope of its judicial power. Since this impeachment court has the sole power to determine... Alam mo, yung argumento mo, na nagsasabi ka, political decision ito. So, parang sinasabi mo ang korte dapat pumayag na lang. Dahil gusto ng politika eh. Kung talo pala yung politiko, kung kalaban niya mga senador ng politiko, na kahit walang dahilan, basta ka politiko, gusto namin buksan. Hindi po ganun yun. Political, pero may halo na legal. Ganun na kasimple po yun. what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense. Nais ko lang idiin na hindi po yan puro political ang desisyon kung ano ang gagamitin mong pamantayan, kung ano ang nakakabagay sa impeachable offense. Kasi mismo po yung Constitution ang nagsasabi kung ano-ano lamang ang pwedeng sabihin na gagawing pamantayan para sabihin mo na nagkasala ang isang official na impeachable. Ayon po sa nakalagay o nakasaad na mga dahilan sa Section 2, Article 11 ng Constitution na treason, mabigat yan. Bribery, mabigat na krimen yan. High crimes, mabigat na krimen yan. Culpable violation of the Constitution, mabigat yan. Kailangan matinding paglabag sa Constitution at betrayal of public trust. Yan po, pagtatraidor sa tiwala ng taong bayan. Kaya ano mga ginawa ba ang pwede makonsidera na impeachable? Although sinabi political, ang political decision ng isang senador, kung bubuto siya ng i-impeach niya o hindi, ayan po ang pag dumating na siya sa punto na mag-decision, saka palang magkaroon ng may political color. Ibig sabihin, kagaya kay Miriam Santiago, bumoto siya ng not guilty si Corona noon, panahon na yun. Nakita niya, nagkasala sa salin si Corona. Pero, tinitingnan niya sa punto de vista ng politika na hindi, ayon kay Miriam Defensor Santiago, hindi po sapat na dahilan ang salin para magiging basihan na sabihin mo nagtiwala na wala ang tiwala ng taong bayan kay Renato Corona. Ang katwiran ni Miriam Defensor Santiago, maliban sa kanyang desisyon na yan ang political decision niya, ay ang pagkakamali sa salin ay pwede naman i-correct. Magpapail lamang ang isang tao na mayroong salin na pagkakamali, magsampa lamang siya ng correction. Ganun lang po posible. Pakinggan po natin patuloy si Nick, sino to? Si Chel Jokno. Can impose limitations on that power. No one can dictate to this court how to exercise the exclusive power to decide what constitutes
unimpeachable offense. In closing, Your Honors, I go back to the most fundamental provision in our Constitution on the accountability of public officers, Article 11, Section 1, which provides, and I quote, "Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times Uy. be accountable to the people." Ibig sabihin po, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Okay. Kaya naman po, ang hiling namin sa korte, Okay. gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan, Your Honors, madedesisyonan ninyo ang kaso base sa buong katotohanan. The truth, the whole truth, and nothing but the truth para sa interes at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Before I close, if Your Honors, please, if I have whatever time I have left, may I request that it be credited to my rebuttal. Maraming salamat po. Oh, susunod na pakinggan naman natin abogado ni Sara Duterte na si Wesley Poa. We will try to do that, Your Honor. You have 1 minute and 39 seconds. And if at all we do so, we shall equally credit it to the rebuttal, if any, of the counsel for respondents. Thank you, Your Honor. Attorney Poa, if you're ready, you may proceed with your oral arguments on the twin motions filed by the prosecutors. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Your Honor. You have 15 minutes. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the due process clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Saballa and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth.
both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors. Let's talk about relevance. It is our position that the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. Bakit po fatally overbroad? An impeachable offense is an act or omission committed while the public official is occupying an impeachable office, not before being elected or appointed to such position. Again, Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus the House of Representatives. That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive. For these reasons alone, we are of the position that the request should already be dismissed. Nonetheless, if the impeachment court were to extend its utmost liberality, which the prosecution have asked for in their memorandum, we'd like to point out, Your Honors, that Congress itself, the Senate and the House of Representatives, enacted laws that specifically prohibit the disclosure of these information that the prosecution is asking for now. Let us go through them one by one. Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Your Honors, the prosecution is asking for covered transaction reports, suspicious transaction reports, financial intelligence reports, again, spanning almost 2 decades. However, it is clear under Section 8A, which we are flashing on. Ang haba. Ay, nako. Hindi ko alam kung tinitira ako o luma na computer ko. Sige, mapapatuloy tayo. Pasensyahan na po. Okay, bago tayo patuloy, bago may bagong pumasok, Marlene Bundok, Helen Baguio, kay Kumaro, Grace Line. Hindi ko alam kung iba, umalis na ba o andito pa rin. Ngayon, ang papakinig tayo ngayon kay Attorney Wesley Powa na nag-argumento na hindi dapat buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ni Manasseh Carpio at ni Sara Duterte. At hindi rin papabuksan yung kanyang bank accounts. Ang argumento nila,
sapagkat labag po sa tinatawag na, ang main argument nila, labag po sa tinatawag na due process. At yan po ay parang nangingisda ka sa dagat na wala kang makukuha. At parang bibi ka ng bulag na naghanap ng pato. Tapos, at ang AMLAC ay bawal din sa batas. Lahat ng batas pinagbabawal. Yan pong argumento ni Attorney Wesley Puwa at pakinggan natin siya ngayon. Pasensya na po at naputol tayo kanina. That one can just waive to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. We submit, Your Honors. Thank you very much. Ibig sabihin, sinasabi ni Michael Puwa, ang lahat ng ito gusto ng illegal ang ginawa ng mga impeachment prosecutors. Una, may sinampa na reklamo yung Saballa complaint at saka yung Cabrera complaint. Pangalawa, hindi na nga ito nagkaroon ng sufficient substance para tanggapin. Ibig sabihin, kulang pong ultimate facts para sabihin na pwedeng tingnan natin kung may kasalanan ba si Sara Duterte o wala. Kumbaga, hindi umabot ang level ng pagsasalita kung tama ba ang akusasyon o hindi. Next, pangatlo, nagpalabas sila ng reklamo, pinapasagot si BP Sara. Ang sagot naman ni BP Sara ay patungkol sa complaint ni Saballa at saka ni Cabrera kung ano lang ang makikita sa reklamo. Ngayon, pagkatapos nila sumagot ni Sara, ay nagkaroon sila ng tinatawag na pre-hearing o hearing ang House of Representatives at dinagdagan nila ang mga ebidensya na sinumite ni Cabrera at saka ni Saballa ay dinagdagan ng House of Representatives sa pamamagitan ng subpoena na sila din nagsubpoena. Ibig sabihin po, nangisda sila sa dagat para sa ebidensya. Ngayon, iyan ang i-discuss natin mamaya kung bakit tama ang argumento ng abogado ni Sara. Pakinggan muna natin ngayon ang sagot naman po ni Shell Jokno. The gentleman still has 2 minutes and 48 seconds, which we shall credit, similar to the request of the prosecutor, to your rebuttal should you desire to use it, counsel, for the respondent, Attorney Paul. Thank you, Your Honor. Counsel, the prosecutor is recognized. Attorney Shell Jokno, you have 11.38 minutes, which will round off to 12 minutes, counsel. You may Thank proceed you. when you're ready for Thank you. your rebuttal. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding, just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Okay. Sasagutin ko mamaya yan. Mamaya bibigyan ko kayo ng konting lecture kung kailan ba dapat maglabas ng subpoena at kailan hindi. At ano ba dapat ang mga pamantayan sa due process na dapat titingnan at i-observe na hindi dapat labagin. Ang aming paniwala po ay hindi. And allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang
ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. So, mali dito si Jok, no? Pagbigyan natin, buksan muna natin. Total, may karoon naman ng karapatan ang kabilang partido, si Sara, sa pamamagitan ng abogado niya na humarang at magtanong. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Jok, no? Kahit na wala na ibang dahilan para patawid, mabigyan na, pabuksan na, saka na lang natin malaman, parang gano'n ang gusto niya mangyari. Well, tira baga, wala pang hanapin na dahilan para payagan yan. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung at least one-third ng members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Saballa and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court. Sabi ni Jok to, sinabi ng Supreme Court sa naunang kaso ng impeachment laban kay Sara ay binasura yun ng Supreme Court. Natandaan nyo. At sinabi ng Supreme Court doon sa kaso ni Sara na para magiging patas at para magiging proper, kailangan ang mga iakusa laban kay Sara ay yung kanyang mga ginawa nung siya ay Vice President. Tapos sabihin na, side comment lang daw. Bobo naman itong si Jok, no? That are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Mali na naman ito si Jok, no? Ano pa yung sasabi mo? Kung nilabag niya pala, bago niya binigay sa Senate ang reklamo niyo, due process pa rin ba yon? So, hindi yan pwede kung paano dumating sa Senado ang inyong reklamo na yun ang ililimit mo lang dyan ang due process. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa po ng prosecution ay fishing expedition. Okay, paliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit pwedeng fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al."
In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involve the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts. I continue. As the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405, the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward. Given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondents' bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405. That's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay. Gusto ko lang i-point out na patungkol sa AMLAC, kasi may pagbabawal doon sa AMLAC na hindi pwede i-leak ng mga tauhan ng AMLAC. So, ang punto niya dito, ang mga tauhan lang pala yun ng AMLAC ang binabawalan. So, hindi ang Supreme, ang impeachment court. So, tingnan natin, i-kuhan natin mamaya. I-discuss natin mamaya. Sa ating National Internal Revenue Code, sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward. The returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the President. And in fact, during the Corona impeachment trial, the President at that time did order, and that is why this court admitted the BIR documents. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit
ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat po. Okay, pakinggan naman natin siya, no? Thank you, po, Vice Representative, President. the Honorable Chel Jokno. Attorney Poe, counsel for respondent, is recognized for his rebuttal. Sir, you have 13 minutes. Thank you, sir. I will not take up the entire time to expedite matters. Your Honors, I respect, of course, the arguments put forth by the distinguished opposing counsel. But when it comes to due process, Your Honors, I think it's beyond debate, no? That due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Your Honors, ang sabi po ng ating distinguished opposing counsels, obiter lang daw po yung sinabi ng Supreme Court. But Your Honors, nung sinabi ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na ang impeachable offense is an act or omission that is committed by a public officer while occupying an impeachable office, hindi naman po siguro pwede doon lang sa yung one-third mode gamitin yung ganong definition, pero pagdating po sa ibang mode ay hindi na po applicable yung ganong definition. Your Honors, in fact, in that decision, which I failed to mention earlier, sinabi rin po that the acts or omissions must be done in relation to the office. Kasi yun nga po ang purpose ng impeachment. Next, Your Honors, yung sinasabi na dapat kahit na may mga prohibition sa batas, pwede pa rin nating masapina para ma-examine. Your Honors, it is the wisdom of Congress kaya po may ganung mga prohibitions against disclosure under the law. Kung papayagan po natin that a court process, even an impeachment court, can issue a subpoena to thwart those provisions, it's as if, Your Honor, we are doing judicial legislation here because a judicial issuance can easily repeal for the time being that provision or at least suspend, Your Honor. Maybe not repeal. Properly, the proper word might be suspend that provision of law. I've never heard about that, Your Honors. And then, lastly, Your Honors, parati nating sinasabi rin, no? Two points. Yung nabanggit na Section 71. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's an order from the President, I think we should still think about the relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. Your Honors, there's also a repeated citation of the Corona case. But we would just like to point out that the Corona case was tried, decided upon way before Duterte versus HOR. And Your Honors, since it was decided before Duterte versus HOR, the Supreme Court was fully cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they imposed these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter, pero Your Honors, paano po magiging obiter yon? Kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon. The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not
abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you. Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko ang magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Shell Jokno, gayon din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you, Presiding Officer. Very eloquently said. Before we go to our favorite subject, recess, the prosecutor was going to say something about Monday witness. Can we hear that? Because if I don't want to preempt, but can we hear that? Because if they're not going to have witnesses on Monday, I have a proposal. I'm sure they will. They were, in fact, on the verge of announcing it. No, because, Mr. President, this is what I wanted to say. We do need the caucus, but after hearing both sides, I really have many questions, and I think we should really dapat mahimay. But after hearing them, I think there's a couple of issues we will agree on, but I'd rather ask my questions on Monday. So if everyone agrees, then we can caucus but allow them to adjourn, no? Unless someone wants to ask after our caucus. We will hear the lead prosecutor. However, Senator Judge Cayetano, it is the predisposition of the presiding officer, given that we don't have any witnesses today to settle this matter and this issue today. That's it's my the only matter for us to discuss anyway. That's my point, Senator Judge. No, I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes. So, meaning for example, for me, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is two separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the company's accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga. To answer the Senator Judge, we have a precedent that I think, if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family, the gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, but disagreed with respect to not issuing with the family. No, And I the was ruling of the chair- correct there. That was the first. The rules of court says pwede pagka son-in-law, but I was overruled by Senator Exactly. Enrile. I appealed. The body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like 2 subpoenas. But there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues, as eloquently said by Congressman Shell Jokno. Alangan naman bago ako ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on
Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are two important issues. Even the definition of definiteness and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them. With the permission of Your Honor, Senator sir. Judge Allen, can we discuss that in caucus? Yes, instead yes. of- So I'm just saying, if we're going to discuss it and maraming magtatanong, do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever? No, not at this time. Okay. We can advise I them submit to properly the presiding at the officer. appropriate time. Senator Judge Pangilinan. Now, just to reiterate the earlier manifestation of the presiding officer, we agreed to go on caucus after the presentation Yes. after the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you. Ang mukha ni Kiko parang nagagalit eh. Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus. So we move to Okay, focus na sila. Pag-usapan na natin ngayon. Mag-usap tayo. Ang issue natin, nais ko paliwanag sa inyo. Sa kabilang banda, pinipilit ni Alan Peter Cayetano na dapat ay due process. Ano yung due process bago payagan na bubuksan o di kaya ipasabina yung bank records? Yung AMLAC. Kasi apparently, bakit hiningi pa nilang AMLAC na nabuksan na nila? That's confusing. At saka yung BIR records na hindi nabuksan, bakit pabuksan? Yung punto po ni Alan Peter Cayetano na due process ay ganito. Tama po yun. Anyway, even si Sheljuk, no, agreeable siya na due process kailangan i-observe. Ang problema lang, paano i-observe? Ganito po yun. Ano bang sinasabi sa due process? Basahin natin ang Section 1, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property. Sa kaso ni Sara, it is called as, we can call it as life. Kasi what is life kung natanggal kapag ka Vice Presidente? It could also be called as property. Kasi what is property kung hindi ka na makatanggap ng sweldo bilang Vice Presidente? So, ibig sabihin, it is a combination. It could also be called life. It could also be life. Bakit? Anong buhay kung wala ka ng karangalan? So, therefore, sa kaso ni Sara, it is both the three existing rights. The right to life, liberty, and property. So, kailan natin siya i-deprive ng tatlong karapatan? Yan ang sinasabi. Kailangan dadaan sa due process. Anong due process? Of law. Kailangan may batas na dadaanan. At kung ang batas ay papayag na tanggalan siya ng buhay, tanggalan ng kayabanan, at tanggalan ng kalayaan, yan po ang justification para mapirwisyo ang isang tao. At may isang requirement pa. No person shall be deprived the equal protection of the law. Kailangan sa pag-apply ng batas, patas. Dapat kung ano ang nag-apply kay Sara, ay i-apply din kay Corona nung siya ay sinubject sa impeachment. The alikes, magkapareho, must be treated alike. Dapat ay itratar na pari-pareho. Ang hindi magkapareho ay hindi itratar na magkapareho. Ganon po yun ang due process. So, ang due process, dalawang aspeto. Una, dadaan ka sa batas. At kailangan siguraduhin natin ang batas ay nasusunod. At kung ang conclusion mo pagkatapos idaan sa batas ay dapat pa rin siyang tanggalan ng kalayaan, buhay at kayamanan, so be it.
Pangalawang aspeto, kailangan patas ang pag-tratar o pag-apply ng batas. So, all of this, of course, the person, bago siya idaan dyan, para malaman niya, pagbibigyan siya ng depensa. How will a person be given the right to defend himself? Sa pamamagitan lamang po ng pagpapaalam sa kanya. Kaya, sasabihin sa kanya. Kaya nga sabi ni Voltaire, strike, but hear me. Patayin niyo ako, pero pakinggan niyo muna. Ganun ibig sabihin. So, ibig sabihin po, if we talk about due process, i-apply natin itong mga sabpina, kompleto na po ang rekado kapag sinunod natin ang due process. If we talk about due process, we talk about the laws involved. Ngayon, ano ang karapatan na pinag-usapan natin dito? Karapatan ng pagkapribado, right to privacy ni Sarah sa kanyang mga bank accounts. Karapatan niya rin sa pagkapribado sa kanyang mga records sa AMLAC. Karapatan niya rin sa kanyang pagkapribado sa record niya sa Bureau of Internal Revenue. Lahat po yan privacy, right to privacy. So, ang batas na privacy ay napapaloob po sa Section 3, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, the right to privacy shall be inviolable. Hindi mo malalabag. Maliban na lamang kung utos ng korte. Yan ang sa right to privacy. So, kailan ngayon ang privacy masasawata? Tatanggalin mo, habakin mo ang privacy. I-apply mo po yung Section 2 bilang isa pang batas para masunod ang due process. Kasi sabi, due process of law. Ito pang isang law na dapat dadaanan na ikonsidera bago mo parusahan ng isang tao. O bago mo papayagan na papasukin ang kanyang pribadong kaharian. So ano ngayon ito? Yan po yung Section 2 na nagsasabi, the right of the people to their homes, papers, and effects shall be inviolable. No warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons and things to be seized. Dito, i-apply natin sa isang pribado na mga bank accounts. Pribado na BIR tax records. Pribado na mga records sa AMLAC. So, paano natin may apply ito? Ito po siya. Ang keyword ay dapat may probable cause para payagan mo pumasok sa mga pribadong kaharian ng isang tao. Hindi po ito nalalayo sa usapin na kung dapat bang magbigay ng search warrant para titingnan kung may baril o wala sa bahay. Pareho lang po ang sitwasyon. Ang tanong ngayon, tatanungin ko ang aking apo, si Wish. When can the police officer get inside the house? Wait, what's this? It's me. So ito po ang tanong diyan. Kailan ba natin papayagan ang pulis bitbit ang search warrant, pumasok sa bahay mo para hanapin ang mga baril mo diyan? Ang tanong na yan ay kapariha din sa tanong sa kailan ba natin papasukin ang bank records ni Sara Duterte? Kailan ba natin papasukin ang AMLAC records ni Sara Duterte? Kailan natin papasukin
ang BIR tax records ni Duterte. Ganun po yun. Mas maintindihan niyo sa akin ko, ako magpapaliwanag. Kung makinig lang kayo kay Attorney Wesley po ba? Tsaka kay Attorney Shell Jokno, hindi niyo maintindihan ang lahat. I suspect na hindi nga rin nila naintindihan dalawa kung anong ibig sabihin. Okay, ito na tayo. Malapit-lapit na tayo. Ang tanong, kailan pwede pasukin ng pulis ang bahay na alamin niya sa suspitsya na may baril sa loob? Ito po ang gagawin ng police officer. Pupunta siya muna sa korte, apply siya ng search warrant, pero bago siya mag-apply, magbit-bit siya ng ebidensya na probable na mayroon siyang baril sa loob. Kailangan in probability, hindi naman ibig sabihin na sigurado ka, kundi probable. Pero kailangan ang probability ay magbabase lang sa testigo at saka sa ebidensya. So, anong klaseng testigo at ebidensya? Dahil inuutos sa Section 2, after examination of the complainant and the witnesses he will produce, kailangan po ang testigo mo ay personal niyang nakita. Otherwise, kung hindi niya personal nakita, hearsay, hindi pwedeng gamitin para magdesisyon kung mayroong probability na andoon ang baril sa loob ng bahay. So in other words, in the same manner, kailangan patunayan nila na yung mga ninakaw ni Sarah ay nandoon sa bank account bago utusan ng bank account ay buksan. At sa liksikin kung nandyan ba ang mga nakaw na pera. So ibig sabihin, kailangan muna nila magbuo ng mga ebidensya para sabihin na si Sarah ay most probably nagnakaw ng pera. Pangalawa, at ang pera na ninakaw ay nandoon nakatago sa bahay o sa bangko. Para mabigyan siya ng karapatan ng korte na usisain, papasukin ang bangko, papasukin ang bahay. Pero kailangan muna ng probable cause. At ang kailangan ay mayroon silang dapat testigo at ebidensya. There you are. Ganon din po ang batas sa BIR tax records. Ganon din po ang batas sa AMLAC records. Isipin nyo na parang bahay na naghahanap ka ng baril. Okay. Ngayon, tanong, may probable cause ba na nagnakaw si Sarah para payagan natin na pumasok ang mga, para ipatawag ang bank records? Yan, tanong. So, titingnan natin ang artikulo ng nagsasabi na nagkasala si Sarah sa confidential fund na pagnanakaw. Tingnan natin ang ebidensya nila. Anong ebidensya nila? Mga resibo ni Sarah na nagbibigay, nagsasabi na yung pera sa confidential fund ay ibinigay kay Mary Crispiatos. Binigay kay Dakoykoy. Binigay na kung sino-sino. At ang lahat naman doon ay peking pangalan. So sa peking pangalan, ibig mo sabihin nagnakaw ng pera si Sarah? Hindi po natin pwede sabihin nagnakaw. Bakit? Kasi po, may karapatan siya na itago ang pangalan ng tumanggap ng pera. Bakit? Confidential fund nga, secret funds. Hindi mo pwede sabihin kung kanino binigay ang pera. Bakit? Kasi po, ang mga taong sikreto na yan po ang sinasabi na mga pinagkukunan ng impormasyon, kagaya ng NPA reveal, kailangan sikreto lang para hindi malaman na papatayin siya ng kapwa niyang NPA. Dahil nga involved sa secretary siya sa education, pumapasok po dyan, nagre-recruit po mga rebelde sa mga senior high school tsaka junior high school. Yan po. So in other words, sa shortcut na pagsasabi ay hindi mo pwedeng sabihin
na nagnakaw si Sara ng dahil lamang sa Mary Grace Piatos na resibo. Okay, sinabi ng COA, hindi namin tatanggapin resibo mo. May 73 million ka pa na hanapan mo ng iba pang resibo. Sapat ba yan ang dahilan? Hindi rin, kasi pwede pang i-apela ni Sara sa Supreme Court. Kaya hindi na pwede sabihin na mayroong probable cause na nagnakaw si Sara. Tingnan natin sa kay Ramil Madriaga. Sinabi naman ni Ramil Madriaga na binigay niyang pera sa mayor ng Laguna, kay Atty. Ryan Kilala, kay Atty. Raymond Monsayak, at saka sa Santiago family sa Jordan Plains Subdivision. Wala siyang sinabi na binigay niya kay Sara. So, wala ka rin ebidensya. Ladies and gentlemen, hanggang ngayon wala silang ebidensya na nagnakaw si Sara mula sa confidential fund. So, ibig sabihin kung confidential fund ang pag-usapan ay wala pong probable cause na gamitin mo dahilan para pabuksan mo ang bank account ni Sara. At kung pabuksan mo, andyan ba napunta sa bank account na buksan mo? Nandyan ba napunta ang pera na ninakaw ni Sara kung meron man? Yan ang kasunod na tanong. Tapos, pag-usapan din natin yung sinasabi nila na unexplained wealth, nagkamal daw ng salapi si Sara. Kahit sa ibang pamamaraan, hindi galing sa confidential fund. Ano naman ngayon ang probable cause or probability na nagkamal si Sara ng pera? Hanggang sa ngayon po, ladies and gentlemen, hindi pa nila naipakita. Hindi pa napakita nila ni De Lima, ni Luistro, at ni Chelyokno kung magkano ang sobrang pera ni Sara. Nanghuhula lang sila na masobra daw sa kanyang pwedeng kikitain. At ang kwentada nila kung magkano ang pwedeng kitain ni Sara ay binase lamang po nila sa magiging sweldo niya. Bakit? Wala na ba siya ibang pagkukunan ng pera? At kung posible na may pagkukunan sa ibang pera, then it is not unexplained wealth. Tapos, sila pa mismo nagsasabi na maraming korporasyon si Sara. At kung marami siyang korporasyon, hindi lang sweldo ang pinanggalingan ng kanyang pera. Of course, so ibig sabihin, wala pong probable cause na yung mga pera niya na sinasabi niya na malaki ay nanggaling sa masama. Walang probability. Ngayon, sabi nila, hindi naman hindi naman siya pwede magtrabaho dyan kasi vice-presidente siya. Well, it is one thing. Kahit nagtrabaho siya, conflict of interest lang yun. Pero the fact remains na yung trabaho siya sa kanyang sariling kumpanya at kumikita siya, ang kita ay hindi bawal. Fair income yun. At yun ay makapagpaliwanag kung bakit marami siyang pera. Ibahin mo ang sinasabi na pagbabawal ng batas, kung ikaw ay presidente, hindi ka na pwede magpatakbo ng negosyo. Well, pwede mong parusahan siya dyan sa kasalanan yan. Pero yung kinita niya ay hindi mo pwede sabihin unexplained wealth. So, may ano pang ibang ikinakasunla kay Sara? Well, sa patungkol naman sa bank account na pinoproduce ni Trillanes, sabi nila, pwede ba yun? May probable cause ba na si Sara ay nagkamal ng salapi nang dahil lamang sa pinakita ni Trillanes ng mga ebidensya? Ang sagot diyan, wala pa rin po. Hindi po pwede gamitin yan na ebidensya para sabihin na may probability na nagnakaw si Sara ng pera. Bakit? Kasi po, bawal sa Republic Act 1405 ang bulat-latin at kunin ang mga bank accounts ng sino mang tao kung wala kang pahintulot sa tao sa may-ari ng bank accounts. Ang kay Trillanes ay ninakaw lamang yan ng Joseph de Mesa na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Therefore, dahil sa ninakaw, hindi mo pwede gagamitin ebidensya para ipoproseso mo para magkaroon ka ng probable cause. Hindi pwede.
Ano pa ba yung sinabi ni Chel Jokno kanina? Na interesting masyado. Na sinabi niya na ang pagbabawal daw ng AMLAC law sa pagbubukas ng detalye ng isang tao sa AMLAC ay naka-address lamang daw, nakapagbabawal lamang daw sa taga-AMLAC. Pero wala namang sinabi ang batas na pwede ang Senado. Ang limitasyon po ng kapangyarihan ng Senate as impeachment court ay hanggang doon lamang sa kung may sinabi ang konstitusyon o kung may sinabi ang batas na pwede maghimasok ang impeachment court sa AMLAC, sa BIR records. Wala. So wala, hindi siya pwede mag-exercise o magkaganap ng kapangyarihan yon. Hindi niya pwede sabihin may kapangyarihan siya, ipatawag ang AMLAC at saka BIR records. Kasi hindi nakasabi doon. Malawak ang kapangyarihan ng impeachment court, pero hanggang doon lamang yan sa pinapayagan ng batas at saka ng konstitusyon. O, tapos sasabihin nyo, sa BIR, ang binabawalan lamang yung mga BIR employees. So, pwedeng buksan ng Supreme Court, ng Senate Impeachment Court. Hindi pwede. Ulitin ko naman, ang paghangganan lamang ng kapangyarihan ng Impeachment Court ay hanggang doon lamang sa sinabi ng batas. Kung walang sinabi ng batas at konstitusyon, hindi niya pwede gagawin na kanyang kapangyarihan. What is not given is explicitly being withheld from this Senate Impeachment Court. So, siguro naman ay klaro na sa ngayon po, in fairness to Sara, wala pa pong na-produce na ebidensya sila ni Chel Jokno na nagnakaw si Sara. Wala silang testigo. Wala silang dokumento nagsasabi na ninakaw ni Sara ang pera sa confidential fund. Therefore, hindi pwede. Walang probable cause. At wala rin silang testigo para sabihin na nagkamal siya ng salapi na hindi niya nilista. Dapat may tao silang testigo. Wala. Haka-haka lang sa ngayon. So with that, be that as it may, siguro naintindihan nyo ng ibig sabihin na hanggat wala silang ebidensya maipakita na may probable cause to be determined personally by the judges, yung Senate Impeachment Court, sakan pa lang ang search warrant o yung subpoena mag-issue. Magandang gabi po, mga kababayan ko. Pasensya na po, naputol ako kanina at ako na may hinak. Pero anyway, ayusin ko na lang. Sa susunod, magla-live ulit ako pero iba ng topic. Magandang gabi po. At ang dinagwi ko, Maya Pabingi, si Tekla, from the start po, wala tamang ebidensya, total waste of time. Tama po kayo. Solid total, tubal. Yes, yo, Boss Toto. Francis Leo Mangustin, walang credibility ang listahan ni Trillanes. Oscar Palik, maayong gabi attorney. Francis Leo Mangustin, may recruitment din sa teachers. Francis Leo Mangustin, Attorney Toto, I beg to offer to differ. Alam ni Jok Nojean na political motive lang kaya iba ang sinasabi. Ay, hindi yun pwede mga motive. Kailangan ebidensya. Francis Leo Mangustin, in position of valid search warrant, wala pong valid search warrant eh. Marilyn Bondok, buang ka Jokno, BP lang dapat 22-26, sira ka ulo. Francis Leo Mangustin, our liberty as voters to choose the Vice President. Marlene Bondok, sayang talaga pera ng taong bayan na ginawa. Asa na nga ang flood control? Bendalo na naman tayo. Naubos ng oras natin sa impeachment. Marlene Bondok, kahit buksan nila, hindi kawatan ng mga Duterte. Nakita nyo naman, luma bahay ni PRRD. So, Eye of the Tiger Dragon. Eye of the Tiger. Rising up, back on the street, give my time to my changes. Marlene Bondok, grabe yung mga crooks, kita mga PRRD, di lumang bahay. Okay. Tapos Kira TV, dati sumisigaw kayo
Marcos, never again. Ngayon, sinasamba nyo si GR. Sino kayo nagsasamba kay GR? Jokno. Jokno, ikaw lang nalinawan paano hindi kami papayag sa mga ginagawa nyo. Lalo nang nakawan bilyon-bilyon. Kira TV, sobrang inggit nyo na sa mga Duterte. Malimbondok, mag-amping ka, attorney. Okay na. Okay, sige, makinig ka lang muna po, sir. Nagpapaalam pa ako sa mga kwang. Dennis Causing, kapatid ko. Marilyn Bondok. Tapos Mauro Lingan. Kasama na ng mga gobyernong ito ang mga makakaliwa, mga binuwang ni Digong. Francis Leo Mangustin, Yernel Duenas, magandang gabi po. Kita po si Francis Leo Mangustin, Raymond Ribucas, 70-75. Pagbukas, walang laman. Okay, Helen Baguio, Edgar Nacion. Tapos si Grace Line, Britney Spears, kay Cubaro, Malimbodok, Helen Baguio. Okay, si Marilyn Bondok, Raymond Ribucas, Britney Spears, Brian Rodriguez, kumusta ka na? Parang pastor magsalita si Jokno. Okay, so hanggang dyan na lang si Drew Rukan. Engineer Toto, exciting pag nabuksan yung BIR book, backbook at Emil Amlak. Wala na talagang pag-asa na lulusot. Tanong, coincidence ba ang mag-amang harap sa trial? Hindi. Nanimala ako, walang danger dyan. Fabricating stories again. So kay Kumaro, good evening po, Toto Kausing. Samuel Monino, good evening, Dr. Toto. Shout out from Malitbog. Southern Leyte ba to? Okay. Mayong gabi lang sa inyong tanan diha. Helen Baguio. Naimbag Rabims, mga Ilocano, kabsat ko. May Santos Yalabi sa mga Pangasinense. Dario Arellano. Rico Dalakin Ricolito. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na tayo. Sino pa ba? Si Grace Line, si Benvenido Riquetillo. The best ka talaga magpaliwanag, idol. Salamat at naintindihan yung paliwanag ko. Maraming salamat po sa inyo. Dante Olino, good evening po, Dr. Maraming salamat.